Gumuho ang bahaging yan ng kalsada sa Panabo City sa Davao del Norte matapos umapaw ang ilog doon dahil sa baha. Pinangangambahan tuloy ng mga residente ang peligrong dala nito, lalo't may mga sasakyan pa rin dumaraan dahil walang alternatibong ruta. Binahang ilog din ang nararanasan ng mga residente sa UP Maguindanao del Norte. Tulong-tulong ang mga residente na magtawid ng gamit sa gitna ng rumaragasang ilog. Dama rin ang malakas na ulan sa Bukidnon. Naranasan din yan sa Zamboanga, Sibugay, dahilan para matumbang ilang punong ito sa kalsada. Epekto ng ITCZ at habagat ang mga pag-ulan sa Mindanao. Bukod sa Maynila, nalubog ulit ang ilang bahaing lugar sa Quezon City kahapon dahil sa malakas na ulan. Sa isang barangay, hanggang leeg ang tubig at may sofa pa na inanod. Paano nga ba tinutugunan ng LGU ang problema nila sa baha? Alamin sa pagtutok ni Nico Wahe. Bandang alas 3 ng hapon kahapon nang bumuhos ang malakas na ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila. Mabilis binaha ang mga kalsada sa Quezon City tulad sa Timog Avenue. May mga sasakyang nagdalawang isip na suungin ng gutter deep na baha sa bahaging ito ng Scout Tobias. Bumaha rin sa Scout Madrinian. Mabilis ding tumaas ang baha sa Manila North Cemetery. Sabi ni Yus Cooper K. Estacio, abot tuhod ang baha at may mga na-stranded pang motorsiklo. Binaha rin ng Araneta Avenue, corner Caliraya Street sa Barangay Tatalon, na ayon kay Yus Cooper Henson ay madalas binabaha kapag malakas ang ulan. Hanggang baywang naman ang baha sa bahaging ito ng NS Amoranto Avenue. Ang SUV ito tuluyang nalubog sa tubig. Sa kuha ng CCTV ng barangay, makikita ang hanggang leeg na tubig sa Barangay Santo Domingo. Naglutangan ng mga basura. Ang malaking sofa na ito tumawid pa sa kabilang kalsada. Sinamantala naman ng mga batang ito ang maglaro sa baha gamit ang kanilang DIY bangka. 3 pamilya sa barangay ang pansamantalang pinalikas. Kasi yung area talaga nila, medyo mababa sila and parang prone talaga sila na mag-catch ng mga flood waters. Tapos nasa waterways din sila ng San Juan River. Kaya talagang prone sila. Agad din naman daw pinauwi ang mga residente nang bumaba ang tubig dakong alas 11 ng gabi. Kinabukasan, tumambad ang mga naiwang basura at putik, kaya nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan. Ayon sa Quezon City Disaster and Risk Reduction Management Council, may mga pinaplanong flood control project ang lokal na pamahalaan. This is the Catch Basin Project sa Drainage Master Plan ng QC. Inaaral na to at I think it's gonna be done soon. Pero kasi medyo long process to. It's like getting a parang open area, huhukayin siya, tapos bubuksan, parang gagawa ng parang catch water basin. Usually sa basketball court yon, tapos para doon dadalo yung flood water, tapos pagka humina na yung ulan, unti-unting i-let go naman yung water. So more than 100 plus na drainage ang gagawin dito sa catch water basin na tinatawag namin. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. May mga pauwi na Pilipino galing Israel at Iran na nagpasaklolo matapos maipit sa gantihan ng mga airstrike ng dalawang bansa. Nakatutok si Dano Tingkung. Sa gitna ng hidwaan ng Israel at Iran na nauwi ngayon sa pag-target ng Amerika sa Iranian nuclear facility, sinabi ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasaktan o nasawi sa Iran. 1,200, almost all are members of Iranian families, meaning nag-asawa na... Remember, you would remember, sir. Pero may mga nagpasaklolo. Ayon sa DFA, posibleng sa Huwebes dumating galing Iran ang 6 na OFW at 2 turistang naipit sa gulo. Halos 20 naman ang nagpahayag ng intensyong umalis ng Iran. Tinatrabaho na raw ng DFA kung paano sila maililikas. Sarado kasi ang airspace ng Iran at Israel at tanging komunikasyon lang palabas ng Iran ang nakalulusot. Na-announce namin na first batch na ng few OFWs should be leaving for Iran through Turkmenistan. Kasama sa mga inaayos daw ng DFA na mapayagan ding sumama sa repatriation ng mga asawa ng mga Pilipino na Iranian pero may Filipino nationality.
Sa Israel naman, 4 na turistang sinundo ng embahada natin matapos tumawid sa Amman, Jordan ang inaasahang darating ngayong araw. Bukas naman inaasahang darating ang nasa 26 na OFW at isang turista. Sa kabila ng sitwasyon, ayon sa DFA, nananatili ang Alert Level 3 sa Israel at Iran. Ibig sabihin, voluntaryo ang pag-alis. Walang plano sa ngayon na iakyat sa Level 4 ang alert level doon. Mas maraming Pilipino sa Israel ang walang balak umuwi. Bukod sa mga pauwi na, halos 200 pa lang ang nagpahayag ng intensyon na umuwi. Most ng gustong umuwi, ito yung mga hindi pa veterano na OFW. Siguro mga 2 or 3 years lang nandun, no? Kasi mga naka 10 years na 20 years na going home, sanay na sila dito. Lahat ng uuwi, bibigyan ng kaukulang tulong kabilang ang psychosocial counseling, livelihood scholarship at ano pang ibang mga kailangan. Para sa mga kamag-anak na nahihirapang kontakin ang kanilang mga mahal sa buhay sa Israel o Iran, maaaring makipag-ugnayan sa DFA, Department of Migrant Workers o sa Embahada ng Pilipinas sa Iran o Israel. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkung ko, nakatutok 24 oras. Sa pagsipa na naman ng petrolyo, handa raw ang gobyerno na magbigay ng fuel subsidy. Pero tingin ay sa eksperto, kailangan ng contingency plan sa ayuda kapag nagtuloy-tuloy ang taas presyo. Ang isang grupo ng mga tsuper, pag-aaralan ng paghirit ng taas pasahe. Nakatutok si Mav Gonzalez. Tila wala ng preno ang oil price spike sa Martes. Ayon sa industry source, 4 pesos and 90 centavos hanggang 5 pesos and 20 centavos ang itataas kada litro ng diesel. 3 pesos and 20 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos naman sa gasolina. Nagpatawag na raw ng meeting ang mga opisyal ng Department of Energy at malamang hihiling sila sa oil companies na utay-utayin ang dagdag presyo. Nakahanda na ang Department of Transportation para magbigay ng fuel subsidy sa PUV drivers. Sinabi po dito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na handa po ang pamahalaan para po magpaabot ng fuel subsidy sa mga sektor na lubhang tatamaan po ng oil disruption dahil na po sa conflict sa pagitan po ng Israel at Iran. Ibibigay na raw ng DOTR ang listahan ng mga posibleng benepisyaryo sa LTFRB na siyang mag-aayos ng guidelines sa pamimigay ng fuel subsidy. Makikipag-ugnayan din ng DOTR sa mga lokal na pamahalaan. Mabibigyan din ng fuel subsidy maging yung mga hindi nagpalista sa PUV Modernization Program. Pero may fuel subsidy man, mariing pa rin kinondena ng transport group na Piston ang big-time oil price hike. Tingin nila, minamanipula lang ng mga negosyante ang presyo ng petrolyo. Wala pa man pong nagaganap na gira, tuloy-tuloy na pong tumataas yung presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Malaking dagok ito, malaking pahirap. Sa bawat pagtataas at paggalaw ng presyo ng petrolyo, ay ang kaakibat niya na yung pagtaas ng mga pangunahing mga bilihin. Pag-aaralan daw ng Piston ang paghingi ng taas pasahe. Pero ayaw raw talaga nilang maapektuhan ang mga commuter. Lalo't halos hindi nila ramdam ang ginhawa kung piso lang ang ibibigay. Kailangan po natin buligligin ng administrasyon ni Bongbong Marcos na umaksyon siya, no? At maglabas siya ng isang system order na isuspindi muna yung implementation ng mataas na buwis sa produktong petrolyo. Dahil sa oil price hike, may mga kilos protesta bukas at Martes ang Piston sa Philcoa, Quezon City. Pero hindi raw ito tigil pasada. Tingin naman ng isang ekonomista, hindi ayuda ang sagot lalo kung lumawak pa ang giyera sa Middle East. Mauubos ang kaba ng bahay pagka tayo po ay tuloy-tuloy na nag-ayuda. At hindi pa po ito ang katapusan ng pagtaas ng presyo ng fuel. Kailangan po talaga magkaroon ng contingency plan ang pamahalaan kung papaano makakapagbigay ng tulong nang hindi masyadong gagalawin ang ating mga buwis o kaya hindi na ho papataasin o kaya po bigyan ng subsidiya yung tamang sektor. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras.